Matandang gago, lahat ng itinuro mo, naalala ko. Huwag kang mag-alala, itataguyod ko ang medisina ng Herb Valley. Nagarte ka pa rin. Noong buhay pa ang patriarch, hinayaan kanyang gawin ang gusto mo. Ngayon, patay na siya. Nandito na ang pamilya mo, batang halaman ka. Hindi ka aalis? Totoo, sabi nila 4 ang anak ng magulang mo. Nakatira sa maliit na lugar sa labas ng kabisera. Mahirap na mahirap, ayaw mong umalis? Huwag kang plastic, nagpapanggap ka lang. Patay na ang patriarch, wala ka ng halaga. Gusto mo pa ng parte sa Herb Valley? Panaginip. Kung aalis ako. Ang Herb Valley, kayong mga walang kwenta ang magpapatakbo. Kaya ni Yobea? Huwag mo kaming alalahanin. CJ. Nandito lang ako para alagaan ang matanda hanggang sa huli. Ngayon, wala na siya. Oras na para umalis. Pero kapag umalis ako, huwag kayong magsisisi. Tumigil ka. Tumigil ka nga. Pwede kang umalis, pero iwan mo ang banal na bagay. Ito ang banal na bagay. Hindi niyo naman magagamit. Hindi nyo dapat pakialaman, ibigay mo. Huvak mo kaming pilitin. Ito. Nakuha rin namin. Grabe talaga sila, young master. Talaga bang alis ka? SA Herb Valley? Ang tagal na ng panahon. Oras na para hanapin ang pamilya ko. Hindi pwede, young master. Ako na ang bahala sa kanila. Young master, kami na ang bahala sa mga ganyang bagay. Hindi pwede. Ang tagal nating hinanap si Yaw Yaw. Ngayon na nakita ko na ang kapatid kong bunso. Ako mismo ang gagawa nito. Ayong dalawa, itong kulay rosas. Ayaw na ayaw ni Yaw Yaw sa kulay rosas, baduy. Siege, Young Master. Nandiyan na si Yaw Yaw, puntahan mo. Kumusta, young lady? Yaw Yaw. Ang tagal naming naghanap sa iyo. Kuya, Buti na kauwi ka. kuya. Nanay at tatay, Noong ikaw ay 5 taong gulang at nawala. Ang mga magulang ay labis na nag-alala at namatay ng sunod-sunod. Ngayon ang pamilya Lu ay pinamamahalaan ng kuya. Sige na, huwag na nating pag-usapan ang mga malulungkot na bagay na ito. Nga pala, alam ng mga kuya mo na uwi ka. Ngayon ay pauwi na silang lahat. Ang larawan na ito ay noong ikaw ay 5 taong gulang bago ka mawala. Ito ang huling larawan nating magkakasama. Kasalanan ng mga kuya mo na masyadong naglalaro kaya ka nawala. kuya. Ito ay ang iyong pangalawang kuya na si Luyun Zhan. Kampiyon NG Ancient Martial Arts Competition. Siya naman ang iyong pangatlong kuya na si Luyun Yi. Estudyante sa labas ng Medicine King Volley. Alam mo ba ang Medicine King Volley? Iyon ay lugar ng mga immortal. At ito rin ang lugar na pinapangarap naming puntahan. Pinakagusto naming puntahan. Ito naman ang iyong pang-4 na kuya na si Luyun Cheng. Kamakailan lang ay nanalo siya bilang Best Actor. Siya naman ang iyong panlimang kuya na si Luyun Feng. Siya ay matalino at nag-aral sa Tsinghua University, Department of Computer Science. Kuya, ang iyong katawan. Simula noong mawala ang ate mo, labis na nagdusa ang kuya. Nagsisi siya sa ulan kaya siya nilagnat at naging paralitiko. Okay lang Yaw Yaw, ang mga ito ay mga lumang sakit lang ng kuya. Hindi ito problema. Kuya, hindi pa kita natatanong. Sino ito? Siya ay si Lingling noong bata pa. Iniwan siya sa ating pintuan at pinangak ng mga magulang.
Ang isa pang bata sa lawan ay siya. At siya rin ang nag-alaga sa akin. Wala ka bang alala? Hoy ano ba, bay ewan mo ikaw. Alam ba niya na ang kuya ay may lason sa lamig? Paano niya malalaman? Ate, ano ba ang sinasabi mo? Ano ang lason sa lamig? Ang mga natutunan mo sa probinsya ay mga tradisyonal na remedyo lamang. Paano mo magagamit ito sa kuya? Okay lang Lingling, ang mga ito ay mga lumang sakit lang ng kuya. At ang pangatlong kuya mo ay estudyante sa Medicine King Valley. Ang katawan ko ay siya ang nag-aalaga. Nga pala. Marami akong biniling bagong damit para sa iyo sa taas. Pumunta ka sa taas at tingnan mo. Sige, salamat kuya. Probinsyanong nakabalot ng basahan. Zaujing, tulungan mo akong mag-imbestiga. Sino ang nagbebenta sa merkado? Kung ang kuya ay nalason lamang ng lamig. Paano may lason? Mukhang may gustong pumatay kay kuya, pero ngayong bumalik na ako. Hindi ko hahayaang may manggulo pa kay kuya. Sabihin mo, Nalaman na namin. lason nga. Totoo talaga, may sample na kami at na-test na. Talagang lason ito. Sige, alam ko na. Young Master. Tingnan mo doon, yung mga nagbebenta ng gamot sa black market. Kuya, alam na ng babaeng yon na binenta ko ang gamot sa Zhao family. Hoy, babae, investigador ka? Mukhang gusto mong mamatay. Ang ganda mo, babae. Subukan nating maglaro. Nga. Mas mabuti pang sabihin niyo kung sino ang boss ninyo. Para hindi kayo masyadong magdusa. Ang yabang mo. Sige, mga tropa, patunayan natin sa kanya kung gaano kami kalakas. Tulungan mo sila. Opo. Mga tangga. Young Master, parang hindi ko na kailangang tumulong. Ang galing naman ng babaeng yon kanina. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyo na magbenta ng lason? Ako, hindi ko alam. Trabaho lang namin ito. Trabaho lang. Sino ang nagbayad sa inyo? Paano kayo nakikipag-ugnayan? Ako, sumusumpa ako. Hindi ko talaga alam. Misteryoso ang mga nasa itaas. Isa-isa lang ang kontak namin. Young Master, dumating na ang suporta ng kalaban. Alam ko na. Ilabas ang mga baril. Zondan ninyo, Kapitan. Zondan ninyo. Young Master, isang beses ko lang nakita yung babae. Saan ko siya hahanapin? Tungkol sa kasal, huwag kang tatakbo. Tumigil ka. Mga kid, tumigil kayo. Siya, yon. Pangit, may armas. Ako. Young Master Zhu. Si Zhu Huaian yon. Young Master Zhu. Huwag kang gagalaw. Kung ayaw mong mamatay, lumayas kayo. Kayong mga taga-black market, wala na kayong disiplina. Ang lakas ng loob mo. Gusto mong makulong. Pasensya na, Young Master Zhu. Misunderstanding lang ito. Bukas, magpapadala ko ng regalo bilang pasintabi sa Zhao family. Umalis ka. Salamat. Ang kabutihan mo ngayon tatandaan ko. Paalam. Sandali. Niligtas kita, hindi ba't fair lang na humingi ako ng contact details? Parang lalaking dodgy siya ah. Pwede na ba akong umalis? Young Master, tama ba ang nakita ka o? Hinahalikan mo ang babaeng iyon? Hindi ka ba dapat makahawak ng babae? Hindi ko alam. Ako rin ay nagtataka.
Hindi ko inakala, yung master, na ang taong nakasalubong mo, ay isang batang manggagamot. Mukhang nahulog na ang loob ni yung master. Kuya, nanalo ako sa Gosheng competition. At sinabi ng master ko kung manalo ulit ako. Makikilala ko ang Ting Yun, ang hari ng Gosheng. Talaga? Kailangan mong magsika. Ting Yun. 3 taon na ang pangalan ni Ting Yun. Ay sikat pa rin. Ate, baka hindi mo pa naririnig ang tungkol kay Ting Yun. Si Ting Yun ay bago sa mundo ng Gosheng, sikat sa murang edad. Sinasabing noong 12 taong gulang pa lang, lahat ng awards sa Gosheng ay kanyang napanalunan. Pero sayang, laging may suot na maskara. Bihira ang nakakita ng kanyang tunay na mukha. Ete, lumaki ka sa probinsya, malamang hindi mo pa nahahawakan ang isang Gosheng. Medyo marunong. Talaga, ate? Sa probinsya, nakahawak ka ng Gosheng. Tama na, Yaya. Kung gusto mong matuto, kukuha ako ng pinakamagaling na guro para sa iyo. Sige, alam ko na. Ito pala ang pakiramdam ng may nagmamalasakit. Kain na. Yang master, pinadalhan tayo NG Lola NG Ju family ng kasunduan para sa ika-6 na binibini. Isang lalaking walang kwenta, hindi karapat-dapat sa kapatid ko. Nalulunod na ba sa katandaan ang lola ng Zhao? Kuya, Uncle Wu, sabihin mo sa lola ng Zhao. Walang kwenta siya at hindi karapat-dapat. Itong kasunduang ito, ako si Lu Yunsheng, ay tutol. kuya. Ang pamilya Zhao sa Shangjing, hindi basta-basta. At saka, ito ay kasal ng Ete, kaya dapat. Tanungin din natin ang opinyon niya. Sabi mo ito ay kasal ko. Ete Pinyao, ito ay napagkasunduan noong buhay pa ang ating mga magulang. Pero nawala ka kaya naantala hanggang ngayon. Yao-yao, ang panganay ng Zhao, hindi siya makahawak ng babae. Sabi nila, hindi siya makapag-asawa. Pagkatapos ng 3 araw, maghahanda ko ng salusalo para sa iyo at itutulak natin ang kasal na ito. Tanggihan natin ito. Kuya, ang pamilya Zhao sa Shangjing, Ete, hindi mo ba kayang isakripisyo para sa pamilya Lu? Ang pamilya Zhu, may 2 na anak na babae, baka naman. Ikaw na lang ang magpakasal kay Zhu Xiao. Kuya, tingnan mo siya, hindi ba't para din ito sa kapakanan ng pamilya Lu? Tama na, kahit malaki ang pamilya Zhao sa Shangjing, hindi natin dapat kahirapan. Ang kapatid Kao, ang kasal na ito, talagang itutulak kong matuloy. Salamat kuya. Si Lu Pinyao, ang batang ito, ilang araw pa lang siya dito. Ilang bises na akong ininsulto ni kuya dahil sa kanya. Bakit? Dahil ba siya ang tunay na dugo ng pamilya Lu? Ako ang tunay na ika-6 na anak ng pamilya Lu. Gagawin ko siyang mapahiya sa salusalo. Gagawin kong malaman ng lahat ng pamilya sa Shangjing na ako si Lu Lingling ang tunay na ika-6 na anak ng pamilya Lu. Si Lu Qingyao, wala siyang kwenta. Zhu Jing, tulungan mo akong imbestigahan. Ang tunay na pagkatao ng panganay ng Zhu, mas detalyado, mas mabuti. Young Master, nagdududa ka ba? Mas mabuting maging maingat, alamin muna natin ang lahat. Lola, Huwain. Nakita na ng pamilya Lu ang nawawala nilang anak. Ang kasunduan sa pagitan mo at ng anak ng Lu, naipadala ko na. Pumunta ka sa salusalo pagkatapos ng 3 araw para makilala mo siya. ayaw ko, Lola. Ay cancel mo na ang kasal. Anak, ang kasunduan sa pagitan mo at ng anak ng Lu. Iyan ay napagkasunduan ng lolo mo. Pupunta ka kahit ayaw Montag. Kahit pumunta man ako para lang i-cancel ang kasal. Young Master, iyan ay pamilya Lu ng Shangjing. Ang pinakabagay sa pamilya Zhao. Wala ka bang ginagawa? Ang ipinagagawa kong imbestigahan sa'yo, ang pagkatao ng batang doktor. Ano na ang nalaman mo? Ang batang doktor na iyon, hindi pa siya nagpakita sa Shangjing dati. Parang bigla na lang siya lumitaw. Ang nawawalang anak baka naman. Ang batang doktor, may bakante ka baka makailan? Kailan tayo magkikita? Maliit na manggagamot, paano niya nalaman na ako ay marunong magpagaling? May handaan ka makailan? Walang oras. Ang pinakabagong handaan ay ang pagkilala sa pamilya Lu. Lingling, ikaw ang tunay na anak ng pamilya Lu. Ang probinsya ng iyon,
paano ikukumpara sa iyo? Bakit si Lu ang naghanda ng handaan para sa kanya? Sige na. Huwag na kayong magsalita ng ganyan. Mabait ang kuya ko sa kanya, pero itong ko, mahilig magpakitang gilas, ang kuya ko. Ay napilitan lang, ganun lang. Kakakabalik lang, nagmamalaki na, akala mo. Zinobi Asia? Hindi niya sinasadya. Sa susunod, intindihin nyo na lang. Ang cute-cute pala, talagang cute. Naglakas loob pa kaming maghintay sa kanya ng matagal. Sa susunod, huwag na siyang isama sa social circle. Mabait talaga si Lingling, hindi tulad ng iba. Nakalimutan na ang pinanggalingan pagkatapos umangat, tama-tama. Gusto mo makipagkompetensya sa akin bilang anak ng pamilya Lu? Karapat-dapat kabia? Ngayon, gagawin kitang hindi makataas ng ulo. Kuya. Dumating na. Wow, ito pala ang sikat na ika-6 na anak. Ang ganda, nga, talagang may pinag-aralan. Iba talaga sa inilarawan ni Lulingling. Ang laki ng pagkakaiba. Sa ganitong tingin, si Lulingling ang mukhang probinsyana. Talagang nga, ang ganda ng aura at itsura, talagang nakakalamang. Binilhan na siya ng maraming iba't ibang estilo ng damit. Ang kuya ko pa ay nagpasadya ng gown kay Vivian. Mga kababayan, ipakikilala ko sa inyo, ito, ang tunay na anak ng pamilya Lu, at ang aking nawawalang kapatid na babae, Lu Qingyao, sa Hinahara. Ang Lu Corporation ay kanyang mamamahala, ito rin ang hiling ng aking mga magulang. Oon ga. Mahirap na makabalik ang ko. Sana ay alagaan niyo siya sa hinaharap. Narinig ko na parehong mahilig sa Gosheng sina Qingyao at Lingling. Bakit hindi niyo kami pagandahin ng isang tuklugin? Zino KBA? Kung tama ang alala ko, wala ka sa imbitasyon ng pamilya Lu, karapat-dapat ka bang pagtutugin ng kapatid ko. Para sa iyo? Kuya. Kaibigan ko siya, ako ang nagkamali ng salita. Yaw, huwag mong pilitin ang sarili mo, tayo na. Ano ba ang pinipilit mo? Hindi mo talaga kaya? Ang Gosheng ay hindi ordinaryong instrumento. Tanging kami lang na tunay na sosyal ang makakapagtugtog nito. Ikaf. Kuya, ito ay handog mo para sa akin, ang pagkilala sa akin bilang kapatid. Kung aalis tayo ng walang kwenta, tiyak na tatawanan tayo. Ako, okay lang. Pero masama ito sa pangalan ni Kuya. Kuya, hindi ka nakalala, yaya. Pero ako, nag-aalala ako. Hindi ko hahayaang siraan ka ng sinuman. Sige, susundin ko ang gusto mo, ate. Tutugtog ako ng isang piyesa para sa lahat. Ate. Wala ka sigurong gutseng, DIBA? Ete, gamitin mo na lang ang Gosheng ko. CJ, sana hindi na pinsala ang guzing mo, ate. Si Lulingling ay pumasok sa isang kilalang paaralan ng musika. Kilala siya sa larangan ng Gosheng, pero ibinigay niya ito sa kanya. Ang bait talaga. Oon ga, itong zilukingya. Ayaw pang tanggapin, ang babaw talaga. Lu Qingyao, kahit hindi mo kaya magtugtog, mula nang pumayag ka, May isang kwerdas na dapat masira. Kahit matapos ko ang piyesa, pwede niya akong pagtawanan. Dahil nasira ko ang kwerdas. Ang lupit ng plano. Tingnan Montag. Ang galing magtugtong. naku, talagang marunong siya. Hindi ba't nasa probinsya siya? Kailan pa siya natuto ng Gosheng? Ito pala ang Xinyan Maifu, Ambush from 10 sides. Hindi ba't ito ang piyesa na nagwagi si Lulingling noon? Ang galing. Mas magaling pa siya kay Lulingling. Ang galing talaga, ang tapang, ang lakas ng dating. Nakikilabot ako sa narinig. Hindi ko inaasahan. Mas magaling pala si Qingyao sa Gosheng kaysa kay Lingling. Paano nangyari ito? May kwerdas na dapat nasira na. Tumutugtog pa siya ng Xinyan Maifu, dapat nasira na ang kwerdas. Bakit nakakatugtog pa siya hanggang ngayon? Magaling. Napakaganda ng Xinyan Maifu. Ang lakas ng dating, parang walang katapat. Lulingling, hanggang mo talaga. Mas maganda ng maraming bises kaysa kay Lulingling. Bakit hindi mo inaalagaan ang mga kwerdas ng gitara, ate? Kung hindi ko ginamit ang aking teknik, baka nasira na ang gitara sa unang pagtugtog. Magaling talaga si Yaw Yaw, pero ang gitara na ito,
hindi bagay sa'yo. S.A. susunod. Bibilhan kita ng mas magandang gitara ng kuya mo. Tama ang kuya, masaya ako. Putang inang Lu Qingya. Nakalusot ka pa rin, pero okay lang. Nagkalat na ang balita na pupunta si Young Master Zhao para i-cancel ang kasal. May ilang ka talaga ngayon. Dumating na si Young Master Zhao. Nandito na SI Young Master Zhu. Ang gwapo. Ang binibini ng pamilya Lu. Mukhang talagang siya ang tamang tao para sa akin. Kaya pala lagi ko siyang naiisip. Itutuloy ko ang pag-cancel ng kasal. Young Master, peka ang identidad ni Young Master Zhu. Ang mga balita na nakuha natin ay mga panlilinlang lang. cancel na natin ang kasal. Hindi natin kailangan ng taong nagtatago. Hindi siya karapat-dapat ng atensyon. Dumating na si Young Master Zhao. Iyon ang ika-6 na binibini ng pamilya Lu. Mukhang nag-overthink lang ako. Congratulations, Young Master Lu, sa pagbalik ng kapatid mo. Young Master Zhu, welcome. Ano ang dahilan ng iyong pagbisita? Tungkol sa kasal. Tama. Mabuti naman. Si Lu Qingyaw, ang probinsyana. Hindi talaga bagay kay Young Master Zhao. May pagkakataon na ako. Kahit hindi Montag i-cancel ang kasal ngayon, Young Master Zhu. Hindi ko ibibigay sa iyo ang kapatid ko. At ang pag-cancel ng kasal. Galing ito sa pamilya Lu, hindi sa pamilya Zhao. Okay lang. Ako naman ang may kasalanan. Maghahanda ako ng sapat na kompensasyon para sa pamilya Lu. Yao Yao. Kuya, Huwag mong isipin ang tungkol sa pag-cancel ng kasal. ano? Pinawalang bisa ng pamilya Zhou ang kasal. Ate, hindi ba't dahil alam Montag? Na ika-cancel ni Young Master Zhao ang kasal ngayon kaya ka nagtago. Nahiya ang pamilya Lu dahil sa iyo ngayon. Lingling, ano ba ang sinasabi Montag? Kuya, hindi pa gumagaling ang katawan mo, huwag kang magpalamig. Lingling, ano ba ang sinasabi Montag? Kuya, hindi pa gumagaling ang katawan mo, huwag kang magpalamig. May problema ba? Pasok muna tayo sa loob. Ang kanang zoo. Hindi pa ako nakakapunta sa kanya, siya pa ang dumating dito. Buti na lang nakatipid tayo ng oras. Ate, Baka dahil matagal kang nasa probinsya, hindi mo alam kung gaano. Kakilala ang angkan ng Zhao. Ngayon, personal na dumating si Zhao Xiao para i-cancel ang kasal. Siguradong maapektuhan ang pakikipagtulungan natin sa Lu family. Huwag mong isipin yan, Yao Yao. Hindi karapat-dapat sa'yo ang batang Zhao. Kuya, hindi natin pwedeng awayin ang Zhao family. Ako na lang ang papakasal sa Zhao family para sa Ed. Ano NG kalokohan yan? Kailan pa naging? Tayo ng Lu family na nagbibenta ng anak para sa kapangyarihan? Itigil mo na yung mga plano mo. Yao Yao, huwag kang mag-alala. Hahanapan kita ng mas better, kuya. Sige, susundin ko ang kuya. Lu Yunxiang, biased ka. Ayaw mong makipag-flirt sa akin. Lalaban ako. Dapat matagal ka pang. Mabubuhay, pero pinilit mo ako. Zhao Jing, tulungan mo akong i-hack ang firewall ng Zhou. Gusto kong malaman niya ang kapalit ng paggulo sa kuya ko. At tulungan mo akong harangin ang sasakyan ng Zhou. Bibigyan ko ng leksyon ang Zhou Xiao na to. Young Master. Hindi ba yon ang maliit na doktor? Baka dumalo rin siya sa recognition party ni Miss Lu. Umuwi ka muna sa opisina, may urgent ako. Maliit na doktor, nagkita ulit tayo. Sino ang maliit na doktor? Ang lakas ng tamang swerte sa pag-ibig. Ah, ganun pala. Masyadong malakas ang tamang swerte mo, kaya natatanggal ang bad luck. Kaya nasusuka ka kapag may babae. Ngayon, namumukadkad na ang swerte mo. Kamusta? Pwede ka na bang humawak ng babae? Paano mo nalaman yon? Talagang doktor ka. Pero nung nakaraan, tinulungan kita. Dapat bang manlibre ka sa akin? CJ, may ginagawa ako, tulungan mo akong bigyan ng leksyon si Zhou Xiao. Alis na ako. Sino ba ang nagalit sa maliit na doktor? May isang gago.
Naglakas loob siyang i-cancel ang kasal sa harap ng lahat. Sino ang bulag na nag-cancel ng kasal sa maliit na doktor? Gusto mo bang bigyan natin siya ng leksyon? Walang problema. Ako, pinapalo na ng mga tao ko ng malakas. Ziege. Ayaw mo ng buhay? Baba kayo. Mga baliw kayo. Ako ay mula sa pamilya Zhao ng Shangjing. Ay yung mga taga-pamilya Zhao ng Shangjing ang dapat kapilitan. Zampalin ninyo ng malakas. Mali ako. Ang tapang ng batang doktor. Dapat lang siyang pag-initan. Hindi ito. Tawag ni yang master an. Tawag. Sasagutin ko ang tawag. Huwag kang maniwala sa kanya, hindi siya dapat humawak ng babae. Naglalaro lang pala si yung master an sayo, ang tami. Walang kwenta ang inumin, waiter, bigyan mo kami ng magandang alak. Bakit? Tako kang uminom? Anong takot? Inumin natin. Walang kwenta si yung master an, kung gusto mong mas masaya. Tawagan mo lang ako, mas masaya ako kaysa sa kanya. Ang sarap talaga. Lola, alam ko na, bibigyan ako ng kompensasyon pagkatapos ng kasal. Yung master an, bakit mo hindi sinabi sa akin na lasing siya at nananapo? Tingnan mo kung ano ang itsura ko ngayon. Dapat lang, sinong nagpilit sa'yo na painumin siya? Huwag ka muna lumapit, hindi niya kilala ang mga kamag-anak kapag nananapok. Lasing na. Makinig ka, uwi na tayo, okay? Ikaw ay lalaking Daji. Ang ganda mo. Ako lang ang nasaktan sa mundo, natupad na. At ako rin. Ang gulo mo talaga. Bakit ikaw? Nasaan si Wangke? Sabi ni Wangki na nauntog siya sa poste at nasa ospital. Humingi ng tulong sa langit, ipakita ang katapatan at kasamaan. Alam ko na. Nasaan ang bahay mo? Ihahatid kita. Mainit. Comfortable. Young Master, kailangan mo ba ng tulong? Tandaan niyong lahat, huwag ninyong sasabihin kay Lola. Opo. Alam mo ba, dinala ni Young Master ang isang babae. Totoo. Huwag mong ikalat, maging discreet ka, huwag kang mag-alala. Alam ninyo ba, may dinala si Young Master na babae. At niyaka pa niya, huwag ninyong sasabihin sa iba. Ako ang pinaka-discreet, hindi ko inakala. Parang naka-score na si Young Master. Dapat kong sabihin sa mayordomo. Madam,
Madame. Mises. May babaeng dinala ang binata sa bahay. Ano? Masakit. Hindi comfortable. Huwag kang gagalaw, pagpahirin lang ang mukha mo para gumaan ang pakiramdam. Kung gagalaw ka pa, paparusahan kita. Hinding-hindi mo gagawin yan. Sino ba nang nag-utos sa'yo na uminom ng labis at hindi sumunod? Batang hindi sumusunod. Dapat talagang mapalo. Hahampasin mo ako. Kung sumunod ka lang, hindi kita hahampasin. Hahampasin mo ako. Akala ko ba tahimik ka lang pero ang wild mo pala. Ang ganda. Bibigyan kita ng leksyon. Munding manggagamot. Isang beses, dalawang beses, pero hindi na pangatlo. Wala pang sinumang nangahas na gawin ito sa akin. Saan ako naririto? Gising ka na. Tumayo ka na at mag-ayos, kain tayo ng almusal. Ano nang nangyari kagabi? Ano nang ginawa mo sa akin? Anong ginawa ko sa'yo? Tignan mo ito. Ako. Ano nang nangyari kagabi? Bakit wala akong maalala? Kung gusto mo, tutulungan kitang maalala. Ano nang ginagawa mo? Ano? Ayaw mong panagutan ako. Seryoso ka? Siyempre, dahil ikaw lang ang babaeng maaari kong hawakan. Pareho na tayong matanda, narito ang 5 milyon. Sapat na yan para sa isang gabi mo. Pagkatapos mong mangakit, tatakbo ka na. Ang returning soul needle ng Herb Valley, mukhang ito na ang aking pangatlong kuya. Kuya, ano nang nangyari sa'yo? Dahil sa'yo, mula nang bumalik ka mula sa probinsya, at tinanggihan ka ng pamilya Zhao, hindi ka na umuwi ng gabi. Kaya nagalit ang kuya at hinimatay. Saan ka nagpunta kagabi? Hindi ka umuwi, nag-alala sa'yo ang kuya. Dahil sa magiging galit. Huwag kang magsalita. Unang karayom, Baivi Point, para magising ang isip. 3 segundo bago itusok ang karayom. Ito ang aking kapatid na si Kingyao, hindi. Paano niya nalaman ang tamang pagitan ng returning soul needle? Kuya, huwag mo na siyang pansinin, wala siyang alam. Huwag mong istorbohin si kuya sa pagtusok. Huling tusok na, sa Shenzhou. Ang importante ay ang pagbalik ng kaluluwa, 5 segundo bago itusok. Kuya, huwag mo na siyang intindihin, galing lang siya sa probinsya. Natuto lang ng konting medisina sa probinsyang doktor, kung mali ang pagtusok. Lu Qingya. Paulit-ulit mong pinipigilan si kuya sa pagtusok. Kung maantala ang paggamot, hindi kita patatawarin. Ikaf. Itusok. Siege. Paano ito nangyari? Dinagdagan ko naman ang lason. Ang laki ng pag-unlad ng aking Hui Honzen. Kuya, nagising ka na. Zinaktan ako ni Ate Kingyao. Kahit nawalan ako ng malay, naririnig ko ang away ninyo. Walang basehan ang mga paratang mo kay Yao Yao. Magsori ka kay Yao Yao. Kuya, ako? Mag, sorry. Pasensya na. Hindi dahil sa ki at dugo ang pagkawala ng malay ni kuya. Kundi dahil sa lason na pumasok sa baga, nagtuloy sa huwad na kamatayan. Nalazon? Paano nangyari yon? Ako ay isang estudyante ng Yao Wanggu. Paano ko hindi napansin? Huwag kang magsinungaling, kuya ay nalason.
Nga, kahit galit ka sa akin. Hindi mo dapat isumpa si kuya na mamatay. Nalazon. Tama. Ito ay mabagal na lason. Ang sintomas ay pagbaga ng daloy ng dugo pagbuo ng clot. Nagdulot ng pagbara ng dugo. At parang sintomas ng pagpasok ng lamig sa manlang kaso. Bigla ang pagkawala ng malay. Yaw, kasalanan ka o, hindi pa ako ganon kagaling. Kuya, pasensya na ako. Okay lang. Nitong mga nakaraang taon, ang pamilya Lu ay umangat. Maami tayong kaaway, pero ganito ang nangyari sa akin. Mas werte pa rin ako. Gaano pa ako katagal mabubuhay? Sa kakayahan ko. Ay akong panatilihin si kuya ng 3 buwan. Maliban na lang kung tawagin natin ang doktor ng Yao Wanggu. Zivangsen. Kuya, huwag kang mag-alala, nandito ako. Kahit si kuya, estudyante ng Yao Wanggu, walang magawa. Akala mo ikaw si Shen, yun ang makapagpapagaling ng puso. Nagpapanggap ka lang dito. Lingling, mas magaling sa akin sa panggagamot si Yao Yao. Baka may paan talaga siya. Kuya, humiga ka na, magsisimula na ako. Ito ang pinakamataas na lihim na sining ng Medicine King Valley. Ang mga.ng Taiji Yutsin, ang alamat ng Taiji Yutsin, ay may kakayahang itago ang yin at yang. Kaya nitong alisin ang lahat ng lason. Baka si Yao Yao ay tunay na inner disciple ng Medicine King Valley. Hindi dapat siya magtagumpay. Ete, hindi mo pwedeng basta kumuha lang sa internet. Ng secret manual ng Medicine King Volley at lusok-lusok si kuya. Paano kung may mangyaring masama? Mabuti na lang at hindi pa ako nagsisimula. Kung hinawakan mo ako habang natutusok, baka patay ka na ngayon. Kahit si third brother ay hindi marunong ito, ikaw marunong, sinasadya mo. Napatayin si kuya. Kuya, para sa ikabubuti mo ito. Tama na. Sinabi ko na naniniwala ako kay Yao Yao kahit mamatay pa ako. Yao Yao, ituloy Montag. Visit, itong Zilu Kingyao. Baka talagang kaya niyang mag-alis ng lason. Ito ay 10-10 FA. Kahit ang master ko ay hindi marunong nito. Ang Zhen Fa. Lu Kingyao, pinatay mo si kuya. Kuya. Ang pulso. Ang pulso ay mas aktibo kaysa dati. Ang mga nakabara na lason ay nalis na. King Yao, nagawa mo talaga, hindi ka panipaniwala. Paano ito nangyari? Kuya, subukan mong tumayo. Talaga bang kaya? Diyos ko, kuya, nakakatayo ka talaga. Inyaw, ang galing mo talaga. Kung gusto mo, third brother, pwede anytime. Salamat, Yao Yao, kung hindi dahil sa iyo. Akala ni kuya magiging pilay siya habang buhay. Kuya, ang saya mong nakakatayo na. Kingyao. Kanina lang, sobrang nag-alala ako kay kuya. Kaya nasabi ko yun, patawarin mo ako. Hindi. Kuya, kakakatayo mo lang, kailangan mong magpahinga. Ako, gagawa ako ng gamot para sa iyo na pampalakas ng dugo. At ayusin natin ang pangangatawan mo. Yao Yao, hindi naman nagmamadali ang kay kuya. Ingatan mo ang iyong kalusugan. Huwag kang mapagod. Kuya, magpahinga ka mabuti, samahan ko muna si Kinyaw. Yun Yi-a. Alagaan mo si Yao Yao, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, susunod ako sa bawat kagustuhan ni Kinyaw. Kinyaw, hintayin Montag ako. Nakakainis na Lu Kingyao. Kahit ikaw si third brother na tuon. Kinyaw, hintayin Montag. Third brother, may iba ka pa bang sasabihin? Yang Taiji Zheozhan ay lihim ng Medicine King Valley. Hindi ko inakalang alam din ni Kinyaw. Mas magaling pa siya sa akin. Sobra ang papuri mo, third brother, may talento ka rin. Bago ka lang sa Medicine King Valley, pero naniniwala ako na makakapasok ka rin sa inner circle. Talaga?
Yung pangako mong turuan ako ng tai GU10. Photo PABA yun? Siyempre. Kung hindi dahil sa pag-aalaga mo kay kuya, baka hindi na siya umabot sa pagdating ko. Kasalanan ka o, hindi PA ako ganong kagaling. Pasensya na sa abala. Nga pala, si Lingling, hindi naman siya masamang tao. Spoiled lang, bilang ate, intindihin mo na lang. Naiintindihan ko, adopted child din siya ng Lu family. Bibigyan ko ng consideration dahil sa inyong mga kuya. Basta hindi siya yung naglason kay kuya. Ito ay unlimited black card, para sa iyo. Bilang regalo at bayad sa pagtuturo. Official disciple ka na ng inner circle ng Medicine King Valley. Hindi na ako magpapakipot pa third brother. Ganon dapat. May klase PA ako SA Medicine King Valley, una na ako. Sige, ingat ka third brother. Huwag mong kalimutan. Ngayon hindi ka na magfo-force kiss. Itong lalaking Daji, parang asong ulol. Ayaw talagang umalis. Anong kinukwento mo dyan? Wala. Bakit ka nandito? Hinahanap ko lang si Little Divine Doctor. Para sa follow-up checkup. Huwag kang mag-alala, walang pagbabago sa love life mo. Pero, may na-offend ka ba kamakailan? Bakit? May nakikita ka bang masamang mangyayari sa akin? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga hula? Ngayon ikaw na mismo ang nagpapahula. Hindi naman ganun. Pero nakikita kong may palatandaan ng pagkalugi sa iyong bahagi ng kayamanan. Bakit ka na-scam? Hindi ko inakala, Doktor, marunong ka rin palang tumingin ng mukha. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sinong tanga. Ang tumutok sa aming kumpanya, ilang beses nang binuksan ang aming firewall. Nawala ang aming mga lihim, malaki ang nalugi namin. Talagang tanga rin yung kalaban kasi yung lugi mo. Parang isang kainan mo lang yun. Ang sarap pakinggan ng sinabi mo. Libre kita. Bakit hindi ka kumakain? Gusto ko lang panoorin kang kumain, pwede ba? May nagsabi na ba sa'yo na ang landi mo? Meron. Meron, ikaw ang una. Sana ikaw lang. Ang daldal mo. Boss Joe. Malas, navala si Lola. Ano? Gets, sige na. Next time, sasamahan kita ng maayos. Yun ba yung tingin na kahit aso may pag-ibig? Talagang melodrama na. Hindi, bakit ko sinabi yun sa sarili ko? Ikaw lang, ang dami mong kinain. Hindi ka ba mabibigatan? Layo ka, nakakasuka tingnan. Mabait si Lingling. Tinawag kami para samahan ka kumain. Ang sama mo namang tao, hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Sabi ni Lingling kakalabas mo lang sa probinsya, walang kasama kumain. Kawawa naman, kaya dahil kay Linglang. Binigyan ka namin ng pagkakataong maging kaibigan namin. Anong klasen ugali yan? Huwag kang mag-assume, sabi ng kuya ko. Hindi ka pa karapat dapat maging kaibigan ko. Okay. Dahil nagkita tayo ngayon, noong huling kasalan, hindi tayo nakakain ng maayos. Ang mamahal dito. Ganito na lang ete, ikaw na. Maglibre sa kanila ngayon para makapag-sorry ka. Kung kakain kayo, wala akong pakialam. Baka hindi niya alam, dito kahit isang bote ng alak, milyon ang presyo. Kung mahilig ka magpakitang gilas, ngayon ko ipapahiya sa'yo. Ang ko, close sa mga kuya, marami sigurong pera. Ngayon, mag-astang mayaman tayo. Magbukas tayo ng maraming bote, tikman ng mabuti. Sisi. Gusto ko na talaga matikman ang Lafite 1,982. Gusto ko ng Romani Conti. Gusto ko ng 1,935 laymaw. Zerbidora. Buksan lahat ng alak sa mesa. Siya ang magbabayad. Kahit hindi maubos ang mga alak na to, kailangan pa ring bayaran. Looking ya.
Magandang gabi po. Ang total ay 12,500,000. Credit card o check per? Siya ang nag-aya, siya ang magbabayad. Ang sinasabi ko, kung kakain lang kayo, wala akong pakialam. Ikaw naman ang laging nagsasabing ikaw ang sasagot. Hindi ba't ikaw ang nagsabi, te? Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang mahal ng mga bilihin dito. Kung hindi mo sinabing ikaw ang sasagot, hindi namin orderin to. Alam mo palang mahal dito. Sabi ko sagot ko, todo order ka naman. Ano, tagabayad lang ako. Ikaw ang mabait, te. Ang plastic mo naman. Uunga, ikaf naman ang nanggako. Ngayon, babawin Montag? Ang cheap mo. Dahil sa'yo lang kami umorder ng mamahaling ala. Ang awkward mo, nakakahiya ka talaga. Paano ka nagsasabi ng hindi mo naman pala kaya? Talagang probinsyana, walang modo. Talaga? Gusto mo i-check natin sa cases? Ano nan gayon? Nakakain na, nainom na. Kayo ang umorder, kayo ang nagbukas. Ano na kinalaman ko dyan? Tang! Kung wala kang pambayad, magtrabaho ka na lang. Maghugas ka ng pinggan sa kusina. Bye! Ikaf. Tumigil ka. Lingling, ano na gagawin natin? Mahigit 10 milyon to. Wala akong pera, Lingling. Magkamag-anak kayo. Sumama lang kami sa'yo. Hindi ako magbabayad, Lingling. Ikaw ang magbabayad ngayon. Ayaw naming. Maghugas ng pinggan dito. Looking nga, putsdan and ina Montag. Hinamunta ako. Kung nakita na ang lola, isama natin ang doktor para tignan siya. Boss Ju, tingnan ninyo. Yan ba ang ika-6 na anak ng pamilya Lu? Mukhang may problema siya. Ano nang kinalaman ko doon? Dati naman siyang nobya ninyo. Ginong Ju. Ang binibini. Umalis na siya. Zhou Xiao. Ang lahat ng gastos ni Miss Lu, isulat mo sa akin. Miss Lu, ito lang bilang kompensasyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal, huwag kang mag-isip ng iba. Lingling. Akala ka ubeazi Jushe ay mayabeng lang? Pinawalang bisa niya ang kasal sa ate mo, pero ngayon mas malaga pa sa'yo. Baka naman. May gusto siya sa'yo, Lingling. Ang laki ng charm mo. Mahigit 10 milyon na bill, hindi man lang kumindat bago binayaran. Talagang may gusto si Zhao Xiao sa'yo. Nagkakamali kayong lahat, magkaibigan lang kami ni Huaian. Kung handa si Zhao Xiao na bayaran ang mga gastos ko, ibig sabihin may pag-asa ako. Ang hita na ito. Diyos ko, Ito ba ang aking bayani? Lola, okay lang po ba kayo? hindi ba siya ang... Lola! Okay lang po ba kayo? Manugang, dumating na ang manugang ko para iligtas ako. Lola, paano Montag naman nasabi yun? Mabuti ang loob niya sa'yo. Gusto mo siyang maging manugang mo? Ano ka ba? Ano ba ang sinasabi mo? Kahit na hindi magaling ang apo ko, ay bagay pa rin siya sa manugang ko. Manugang, huwag kang mag-alala kung ang apo ko ay maglakas loob na saktan ka, ako ang bahala sa kanya. Ang pera ng lola, para sa'yo lahat. Hindi ko po kilala ang apo ninyo, Lola. Suotin mo ito ay regalo ng lola. Na matagal ko nang inihanda, pinakamahusay na Hisian Jedi, suotin mo muna. Kapag ikinasal ka na sa pamilya namin, bibilhan pa kita ng lola. Nang marami pang magagandang bagay, okay? Hindi po, Lola, hindi ko talaga ito matatanggap. Suotin mo na. Hindi talaga. Suotin mo na, anak. Sandali lang po, Lola. Miss Liu, pauwi na ang 5th Young Master. Sige, alam ko na. Magandang araw, 5th Young Master. Umuwi na si Kinyao, dumating na ang 5th brother. Ang 5th brother mo ay hindi lang graduate ng Tsinghua sa computer science, kundi isa rin sa pinakamahusay na hacker sa mundo. Zia ay isang tunay na techgie. Ngayon lang siya nagbakasyon. Pabisitahin ka. Kuya. Si Feng yun. 8 Chinyao. Normal lang na hindi mo alam ang hacker rankings Kasi naman, malayo ang agwat. ng mga hacker sa ordinaryong tao. Ako rin, nalaman kaulang, tu. Nang makapag-aral ako kay kuya,
Ako, si Huishan, #1 sa hacker rankings. Hindi alam ang hacker rankings. Ate Pinyaw, dumating na si Kuya. Kuya, nakauwi ka na, pagod ka ba sa biyehe? Ate Kingyao, namis ka talaga ni Kuya. Kuya, alam mo bang nasira ang gitara ko? Kaya bibili ka ng bago para sa akin. Hindi. Abala si Kuya sa kompetisyon, kaya hindi nakadalo. SA Recognition Party MO. Narinig kong marunong kang magbusing. Kaya nagdesisyon akong bilhan ka ng gitara. Dapat sana. Ako ang bumili, kaso nauna ka pa. Sinungaling ka. Kasi naman, laging busi ka ah. Salamat, kuya. Kahit ano ang regalo mo, gusto ko. Okay lang, basta gusto Montag. Oo nga pala, Lingling, alam ni Kuya. Na mahalaga sa iyo ang gusing mo, kaya pinahanap ko na magandang strings para sa iyo. Salamat, kuya. Ate, mamayang hapon, dadalhin kita para mamili ng magandang gamit. Sino bang may gusto ng sira-sirang gosyeng? Bakit hindi mo rin ako binilhan ng bago? Wala. Sinuginaw ang kumuha ng atensyon ni kuya. Kung hindi siya, siguradong bibilhan din ako ni kuya. Kuya, gumaling na talaga ang paa mo? Hindi ko rin inakalang ganito kagaling. Akala ka hindi ako makakabang buhay. Kung gusto mong palayasin siya sa pamilya Lu, kailangan kong subukan. Ate, Ano iyon? Ate Kingyao, ako. Anong ginagawa mo? Lingling, okay ka lang? Okay ka lang? Tulungan kitang tumayo. Kuya, 8 Chingyao. Tinulak niya ako sa hagdan. Ako ang nagtulak sa iyo. Yaw, ano ba talaga ang nangyari? Siguro naiisip mo na kinuha ko ang pagmamahal ng mga kuya mo. Kaya sinadya mong isumbong ako, tama ba? Hindi, wala akong ginawa. Kuya, 5th kuya. Paano ko sasadyain na si Rain si Ed Pingyao? Pagbalik niya, masaya pa ako. Bakit ako mainggit sa kanya? Dahil sa pakiramdam mo, pagbalik ko, hindi na ako pinapansin ng mga kuya mo. Hindi ka balanse sa puso mo, kaya mo ako isinumbong. Hindi ba? Ching Yao, medyo o ana yan. Ano man ang mangyari, parte ka pa rin ng pamilya Lu. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sino ba talaga ang nagtulak sa iyo? Si King Yao o ikaw mismo? 5th kuya. Hindi mo rin ako pinaniniwalaan? Paano ko sasadyain na mahulog at isumbong si Ed Pingyao? Hindi naman ako tanga, at ang sakit-sakit na nga. Kayong lahat, paborito nyo lang siya. 5th kuya. Yang earphone mo, yung latest model yan ng top hacker na si Huichan, di ba? Pwede yatang mag-record ng video, ilabas mo yung video. At malalaman natin ang totoo. Nakilala Montag agad na latest model ni Hui Xian Yan. Bunso? Limited edition yung earphone na yan SA Hacker Community. Konti lang ang nakakita na yan. Wag na, kanina lang. Ako mismo ang hindi nakatayo ng maayos. Kaya nahulog ako at naabot si Ed Pingyao. Sige na. Huwag ka nang umiyak. Ang sakit siguro ng pagkahulog mo mula sa taas. Sa kwarto ni third kuya. Siege. Punta ka na. Yun Fing, niretort mo talaga. Kitang-kita ko, si Lingling mismo ang nahulog. Spoiled na masyado si Lingling dahil sa atin. Ching Yao. Hindi ka inakala na ganito ka peti si Lingling. Mukhang. Hindi na siya dapat dito. Baka saktan niya si Yao Yao. Paano kung mangyari yun? Kung magaling siyang magpakitang gilas kay Lolo, ibalik na lang natin siya sa lumang bahay. Ano sa tingin mo? Susunod ako sa 2 kuya. Sigish, kayo ang may gusto nito. Mas mabuti pang bumalik sa lumang bahay. Para palisin ni Lolo si Lu Pingyao sa pamilya Lu. Lingling. Kuya, bumalik ka na. Congratulations, champion ka na naman sa Martial Arts Competition. Ang ganda-ganda mo na, Lingling. Ang galing mo talaga. Ipinagmamalaki ka ng pamilya natin. Hindi ka nagpahiya sa akin. Lolo, narinig ko po, nakita na si King Yao.
Lingling, ano ang nangyari? Sinong nanakit sa'yo? Lingling, huwag kang malungkot. Sabihin mo sa lolo, saan ka masakit? Wala po, namis kaulang kayo ni Kuya. Talaga? Namis Montag lang kami? Hindi, Lingling, sinong nanakit sa'yo? Kuya. Si Kingyao po. Anong ginawa ni Kingyao? Yung mga Kuya Montag ba, sinaktan ka na naman? Hindi po. Si Ate Kingyao po. Sinira po ni Ed Pinyao ang aking gosyeng. At tinulak niya ako sa hagdan. Ano? Inulak ka niya sa hagdan? Sabi pa niya, sasabay daw siya sa pagkain. Tapos hindi nagbayad, iniwan ako na nahihiya. Grab naman, walang hiya. Lingling, ano pa? Anong ginawa niya? Madalas po siyang hindi umuwi. May masamang tsismis na tungkol sa kanya. Ngayon, kinansela na ng pamilya Zhou ang kasal. Naglakas loob siyang kanselahin ang kasal? Sinira niya ang reputasyon ng pamilya natin. Isang malaking kahihiyan sa pamilya. Sinira ang reputasyon. Ang taong ito, dapat talayasin sa pamilya. Tama ang lolo. Kapag nakita ko siya, paparusahan ko siya. Ipapatupad ang disiplina ng pamilya. Gusto mong ipatupad ang disiplina? Kuya, huwag, kasalanan ka opo. Hindi ko dapat sinabi, kakabalik lang ni Ed. Huwag dahil sa akin, na magkagalit kayong magkapatid. Lingling, masyado kang mabait. Pa sa taong sinira ang gusyeng mo, niloko ka. Inulak ka sa hagdan, nagpakanulo sa pamilya Zhao. Sinira ang reputasyon ng pamilya natin. Walang hiya, hindi mo dapat siya kinaawan. Siya ang sumira sa mga kwerdas, gusto niyang mapahiya ako. Alam niyang mahal ang alak pero nagwaldas pa rin. Siya rin ang nahulog sa hagdan para idawit ako. At may video pang patunay. Bakit sa'yo baligtad ang katotohanan? Akala ko malakas ka pero ang utak mo'y napakasimple. Ate, paano mo naisip ang ganito tungkol sa akin? Wala akong kaalam-alam dito. Hindi ko inakalang ganyan ang tingin mo sa akin. Yung pag-uwi mo ng gabi at pagpapaalis sa kasal ng Zhao, naapektuhan ang reputasyon ng pamilya Lu. Ano ang paliwanag mo? Unang araw ko pa lang nag-back out na ang zoo. Ano na kinalaman ng pag-uwi ko ng gabi doon? Ikaw, nangahas ka pang sumagot, Yun Zhan. Hulihin siya. Dalhin es ang ancestralhal. Ipapataw ko ang family rules. Ikaw lang. Ito para sa paniniwala mo sa chismis. Sumalungat ka pa. Ito para sa hindi mo pagkilala sa katotohanan. Ito, para sa pagiging martial artist mo't pambubuli sa ordinaryong tao. Ano ang nangyari? Ano ang meron? Lolo, galing probinsya si Ate. Yung mga bagay na to, huwag mo na siyang pansinin. Mabuting apo. Yung ginamit Montag kanina. Yung Wangsin Steps in Medicine King Valley? Kuya. Ano ang nangyari? Kuya, bakit ka nakikipag-uwi kay Kingyao? Ang babaeng to'y mapanira. Walang respeto. Dapat palayasin sa pamilya Lu. Lolo, bakit Montag ako sinaktan? Martial artist ka pa naman. Ni hindi mo alam ang Wangsin Steps. Ang teknik na, to'y para sa may malinis na puso. Hindi sa masasama. Hindi ito kayang matutunan. Buti na lang hindi nasaktan ang apo ko. Kung hindi, magdadasal ka sa ancestralhal. Wangsin Steps. Yung para lang sa mga taong may dalisay na puso. Wangsin Steps. E di nagsisinungaling si Lingling? Lingling. Ang laki ng pagkadismaya ko sa'yo. Ate, pasensya na, nag-alala lang ako, hindi ko sinasadya. Wede Montag ba akong patawarin? Pakyos ab. Ikaf. Mag, sorry ka sa kapatid Montag. Ate, kuya ka o. Nadala ka lang at ako rin naman ay nanakit. Kung ganon, quits na tayo ngayon. Ako. Edi ako na ang bodyguard ni Bonso. Hindi ko siya iwanan. Paprotektahan si Bonso? Ang wishful thinking enyo naman. Kayong dalawa. Sa mahina mong skills.
Dapat ka bang maging bodyguard ng apo ko? Yun Zheng. Yung pa Montag. Kuya, gumaling na yung paa mo. Ang galing ng third brother sa paggamot. Yan, salamat ka yaw-yaw. Nag-therapy pa lang na yun. Pero malapit na mawala yung gamot. Apo, hindi ka o inakalang ganito kagaling ka sa medicine. Dagdag Montag pa yung Wangsin steps. Kahit SI God of Medicine na si Wangsin. Baka mapahiya pa sa'yo. Humihingi ako ng tawad sa'yo, Apo. Kasalanan ko na naniwala ako sa sinabi ni Ling. Huwag mo sanang isipin na galit ako sa'yo, ha? Nainggit na naman ako sa sarili ko. Lolo, pamilya tayo. Paano ako magagalit sa'yo? Yun Zheng. Set up a meeting. Ay Lola's how sa apo niya. Gusto kong makita kung anong meron yung apo nila. Para maglakas loob na i-break ang engagement ng apo ko. Opo, Lolo. Lu Qingyaw, bakit lagi mong Kinukuha yung atensyon na para sa akin. Ako ang tunay na Harris ng Lu family. ako talaga? Dapat talaga kitang palisin sa Lu family. Zhu Huai'an, ang tapang Montag Kung hindi tumawag si Lolo Lu, hindi ko malalaman na totoong binitawan mo ang engagement. At sa mismong family reunion pa nila ginawa. Paano na lang ang mukha ko? Lola, may gusto na ako. Huwag mo na akong pilitin. May gusto ka na? Yung gusto mo ba, kayang pantayan? Yung napili kong bride para sa'yo. Yang Bright Kong. Sobrang galing sa martial arts, parang superhero. Et naging lifesaver ka OPA. Tapos bibitawan mo? Ako. Hindi na ako mabubuhay nito. Lola, huwag ka naman ganyan. Hindi talaga kami bagay ni Sixth Miss ng Lu family. Desisyon ko na ito, hindi na mababago. Pwede namang i-break ang engagement. Pero dapat tayong humingi ng tawad. Tayo ang unang sumira sa kasunduan. At nasayang ang oras ng babae. Sige, basta ma-break lang ang engagement. Kung may gusto ka na. Dapat mong dalhin dito para makilala ko. Lola, hindi ko siya pagagalitan. Gusto ka ng lola kong makita. Pumunta ka rito. Sasabihin mo sa akin kung ano ang nangyari nung gabing iyon. Papunta na ako. Hayop ka talaga. Hindi natin paano kinapabayaan sa amang panahon. Sayang lang ang aking manugang. Hindi ka o alam kung si Huai'an. Ang hinahanap na manugang ay kahit kasing ganda lang ng manugang ng kaibigan ko. Lola, may dala akong tao. Hindi ikaw. Lola, Ano ba? Manugang, ikaf pala. Ang laki ng Sansa. Lola, kayo pala? Hindi. Kayo. Magkakilala. Nagkita na kami ni Lola noon. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Lumabas ka muna. Mag-usap muna kami ng manugang ko. Bakit? May usapan ba kayong hindi ko dapat marinig? Sabihin mo na. Sikreto ng mga babae. Bakit mo pakikinggan? Lalaki ka. Lumabas ka na. Sige, Lola. Una, pangako mo. Dapat mabait ka sa kanya. Alam ko na, lumabas ka na. Sige, mag-usap muna kayo. Tawagin mo ako kung kailangan. CJ, Manugang, halika, umupo ka. Hindi niyo pa pala napag-usapan ang pagkakakilala niyo? ano? Pagkakakilala? Manugang. Hindi mo ba alam na siya ang nobyo mo? Zhu Huai'an. Ano? Lola, sinabi mo bang siya ay Sino? Sabi ko sa iyo, ikaw ang manugang ko, ayaw mo maniwala. Siya ang presidente ng Zhao Group, ang nobyo mo. Zhu Huai'an. Kaya, Tama,
Siguradong hindi ka pa niya nakikita. Paulit-ulit siyang nagsasabing ayaw niya sa kasal. Sabi niya, gusto ka niya. Gusto niyang i-cancel ang kasal sa anak ng pamilya Lu. Hintayin natin ang araw na magsisisi siya. Iyak siya at magmamakaawa para pakasalan ka. Lola, ibig mong sabihin. Gusto niya ako. Sabihin mo, tanga ba talaga tong lalaking to? Hindi ko inakala, hindi ko inasahan tong lalaking Daji. Siya pala yung Zoo family here na nag-back out sa engagement. Sa tingin ko, gusto rin ni Lola na pagtripan siya. Magdusa ka. Hindi pa ba kayo tapos mag-usap? Lola, nakita mo na rin si Little Divine Doctor, yung tungkol sa pag-cancel ng engagement ng Lu family. Madali lang yung pag-cancel NG engagement. Pagkatapos kong magpahinga ng ilang araw, pupunta tayo mismo sa kanila. Kakausapin ko para sa'yo, anak. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay... Ano? Pupunta sila para saktan si second brother. Mali, Jan. Gavin Montag ulit. Mag-practice ka ng mabuti. Siege. Tigil. Sinoka. Luyun Zan. Ikaf. Munting Gagamba. Nazan si Lukingya? Anong gagawin ninyo sa kapatid ko? Binabalaan ko kayo. Teritoryo ito ng Lu family. Sinong maglakas loob man lang saktan ang kapatid ko? Hindi kayo pababayaan ng Lu family. Lu family? Ngayon pa lang, target na namin ang Lu family. Walang kwentang usapan. Nazan si Lukingya? Sinaktan ninyo ang kapatid ko. Dapat muna kayong dumaan sa bangkay ko. Isang tao na hindi pa nakakapasok sa pintuan ng martial arts. Dapat bang makipaglaban sa amin? Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Nazan si Lukingya? Kahit mamatay ako, hindi ko sasabihin sa iyo. Siege. Kung ganoon, mamatay ka na. Hinawakan mo ang second brother ko, naghahanap ka ng kamatayan. Second brother, okay ka lang ba? Ikaf, maldita. Nandaya ka. Ako ang Great Elder ng Medicine King Volley. Pandaraya, pinatay mo na ang second brother ko, bakit hindi ako pwedeng gumanti? Ikaf, Second brother, okay ka lang ba? Inyaw, umalis ka na. Hindi mo kaya labanan siya. Hindi ako aalis. Bakit ka ba pumunta dito? Dapat nasa Medicine King Valley ka lang. Kamakailan lang, nalaman namin kung paano gamitin ang sacred artifact. Dumating ako para puksain ka ng tuluyan. Para hindi ka na maghangad sa posisyon ng leader ng Medicine King Sect. Tama, walang masamang mangyari. Paraan ng paggamit. Parang kayang-kaya niyong gamitin ang banal na bagay noong araw na iyon ah. Basta't nandito ako, maaari kong bawiin ang banal na bagay anumang oras. Kaya pala talagang ninanais mo ang posisyon ng leader ng Medicine King Sect. Pero, naisagawa ko na ang Blood Oath, ginawa ko nang. Aking tunay na magikwiyapon ang banal na bagay. Ngayon, dapat kang mamatay. Kung aalis kayo ngayon, maaari ko pa kayong bigyan ng pagkakataong mabuhay. Ngunit kung magpupumilit kayo, huwag niyong sisihin ang sarili niyo kapag hindi ko kayo pinatawad. Malaking bunganga mo, patay ka na. Mag-ingat. Ang banal na bagay ay may espiritu. Kahit na mag-blood oath kayo, kailangan munang mamatay ako. Bago niyo ito magamit ng tuluyan, sa ngayon, pansamantala lang ang paggamit niyo. Naiintindihan mo ba? Imposible. Sinabi ng matanda kung tapat kayong tutulong. Maaari kayong bigyan ng pagkakataon. Ngunit kung balak niyong agawin ang kapangyarihan, maaari kong direktang pamunuan ang Medicine King Valley. Hindi mo magagawa yan.
Simula ngayon, kayong tatlo ay itinataboy na sa Medicine King Valley. Hindi mo kami pwedeng tratuhin ng ganito. Kami ang mga elder ng Medicine King Valley, wala kang karapatan. Natratuhin kami ng ganito. Ang mga elder ng Medicine King Valley ay dapat mayroong lakas na higit sa Warrior Realm simula ngayon. Wala na kayong ganoong kapangyarihan kaya itataboy na kayo sa Medicine King Valley. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, aalisin ko ang inyong kapangyarihan. Nawala ang lahat ng lakas ko. Ang aking mga ugat. Nasira ang lahat ng ugat ko. Paano mo nagawa ito? Ihahabol kita SA Enforcement Hall? Oo. Hihingi kami ng hatol mula kay Zhaojing na Enforcement Officer. Hindi na kailangan, narito na ako. Officer Zhao, ang babaeng ito ay masama ang kalooban. Balak niya kaming patayin. Dali, aestuhin mo siya. Nakikita ko ang iyong master. Ito. Zhaojing, nawalan ka na ba ng ulo? Bakit Montag siya zinazamba? Ang iyong master ay pinili ng banal na bagay. Hindi mo siya pwedeng bastusin. Juying, ano ang ibig mong sabihin? Paano mo siya matatawag na iyong master? Ikaw ang pinuno ng Enforcement Hall. Sa ngayon, hindi pa napipili ang leader ng Medicine King Valley. Ibig mo bang ipagkanulo ang Medicine King Valley? Ang banal na bagay ay may espiritu. Palaging automatikong kinikilala ang may-ari nito. Ang tanggapan ng pagpapatupad ng batas ay kinikilala lamang ang may-ari na pinagtibay ng banal na bagay. Imposible. Kayong mga ito ay naghangad na labagin ang nasa itaas at patayin ang batang Panginoon. Talagang hindi mapapatawad, mga tao. Dalhin ang mga ito sa tanggapan ng pagpapatupad ng batas para sa parusa. Habang buhay, hindi maaring magkaroon ng katayuan bilang matanda. Batang Panginoon. Ituring mo na lang akong hangin na pinalabas mo, Batang Panginoon. Nagkamali lang kami sandali, pakiusap kahabagan mo kami, Batang Panginoon. 4 kaming naglilingkod sa lambak ng mga gamot. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Batang Panginoon, dalhin sila. Batang Panginoon. Kuya, okay ka lang? Okay lang. Ang galing mo, parang napapahiya tuloy ako bilang kuya mo. Nakakahiya. Oy. Bonso, bumalik ka na, susunduin kita, Sage. Ate, bumalik na si kuya, ako. Okay lang kuya, ayusin mo na lang, susunduin ko si kuya. Siege, mag ingat ka. Kanselahin, lahat ng trabaho sa susunod na 2 buwan, kanselahin lahat. Ano pero? Ngayon, wala nang mas mahalaga kaysa makita ang aking kapatid na babae. Ate, Susunduin ka ba ng kapatid mo? Kuya, Ate. Ang ganda pala ng kapatid ko, mas maganda pa sa litrato. At personal pa akong sinundo. Ate. Assistant, bilisan mo, kumuha ka ng maraming litreto sa iba't ibang anggulo. Sigish, ibigay mo sa akin ang lahat ng mga litrato na ito. Ipadala sa mga paparazzi. Sabihin na may bagong relasyon ang aktor. Pero hindi ba ito ang kapatid na babae ng aktor? Dahil tutong kapatid siya. Kaya walang masamang sismis para magkaroon ng usapan. Sinong nagpausok sa akin? Kanselahin ang lahat ng schedule sa susunod na 2 linggo. Sabi nila hindi namin binigyan ng bagong trabaho ang aktor. Maghanap agad ng trabaho. Siege. Boss Ju. Tingnan Montag. Ito. Hindi ba ito ang maliit na manggagamot? Bakit siya niyakap ng aktor? Sa balita, sila daw ay magkasintahan. Ito ang nobyo ng maliit na manggagamot, maghanda ng sasakyan, ngayon din. Boss Ju, sandali lang po. Iyon si Luna aktor, ang pambansang crush ng bayan. Sa katanyagan at hitsura, mas magaling pa siya sa inyo. Gusto siya ng munting doktora. Siyempre naman. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako katulad ng gwapong iyon. Hindi Boss Ju. Ang ibig kong sabihin ay, Si Lu Yunqing ay isang playboy lang. Kailangan kong pumunta. pero Boss Ju. Sa anong kapasidad? Kayong pupunta sa munting doktora. Saan ang welcome party niya? Sa Cloud Dream Hotel. Ang lakas ng loob mo ah. Ipinakita mo ang litrato ng kapatid mo sa internet. At nagkaroon pa ng sismis. Hindi kuya, mali kayo. Yun ay kinuha lang ng mga paparazzi.
Iwan, gusto mo lang gamitin ang ganda ng kapatid mo. Para sumikat ka. Oo nga, ikaf yan. Huwag na nating pag-awayin. Kuya, ikaw talaga ito. Mali ang ginawa mo. Ang reputasyon ni Kinyaw ay masisiya dahil sa iyo. Kapatid, tingnan mo sila, inaapi nila ang ikaapat kong kuya. Tulong Montag naman ako. Ikaw pa ang nagpapakalambing sa kapatid? Halika, tingnan natin. Kung ilan ang nagmumura sa kapatid sa internet. Ikaapat kong kuya, masama na ang pangalan mo, nadamay pa ang kapatid. Nababoy na. Gusto kitang saktan. Kapatid no yaw yaw. Inapi nila ako. Kapatid no yaw yaw. Tingnan mo, inaapi nila ako. Kuya. Tingnan mo, hindi naman sinasadya ng ikaapat kong kuya, di ba? Kapatid no yaw yaw. Huwag kang magpapaloko sa pagpapanggap niyang kawawa. Gusto lang niyang lumapit sa iyo. Kuya, ailan gumaling ang binti mo? Ang galing ng pangatlong kuya sa medisina. Hindi ako, si Kinyaw ang naggamot sa kuya. Grabe, kapatid na yaw yaw. Ang galing mo. Talagang swerte ka sa aming pamilya, Lu. Halika, yakapin mo ang ikaapat kong kuya. Umuwi ka na. Matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi pa kita nayayaka. Wag kang mag-isa. Sabi ko sa iyo, lumayo ka sa kapatid. Huwag kang magpakalalaki. Huwag kang mang-asar sa kapatid. Ngayon ko lang naramdaman ang pagmamahal ng mga kuya. Hindi. Pangalawang kuya, pangatlong kuya. Ikalimang kuya, patawarin ninyo ang ikaapat kong kuya. Makinig ka sa akin, Daya. Sa pagkakataon na ito, siya talaga ang may kasalanan. Mali ang ginawa niya, huwag mo nang pakialaman. Ngayon, bibigyan natin siya ng leksyon. Sige, atakihin niyo siya. Sige. Bakit? Lahat kayo ay umatikabong nag-alaga sa kanya. Luking Yao, bakit hindi ka nalang mamatay? Huwag mong apihin ang kapatid ko. Mali na ako. Huwag niyo na akong saktan. Hoy! Ano? Nahuli na ang nagbebenta ng cold poison. Sige, alam ko na. Munting doktora. Ano ang nangyari sa iyo at sa iyong nobyo? Nobyo. Alam mo na, Siyempre alam ko. Ang nobyo mo ay si Lu Yoncheng. Hindi siya karapat-dapat sa iyo at hindi ba kayo nagkansela na ng kasal? mukhang nagkakamali siya, pero ang itsura nitong lalaking Daji ay medyo kaibig-ibig din pala. Kinansela na, pero sabi ng lolo ko, kailangan ng pagsasawalang bisa ay galing sa pamilya Lu. Kaya, siya pa rin ang nobyo ko ngayon. Kanselahin mo ang kasal nyo, pwede ba? Bakit? Sa tingin ko, mabait naman si Lu Yoncheng. Bakit mo ako pinapakansela ng kasal? Gusto mo ba ako? Ako. Sige, may gagawin pa ako, aalis muna ako. Gusto kita. Pwede mo bang kanselahin ang kasal nyo? Kailan ka nagsimulang magkagusto sa akin? Noong unang beses kitang makita. Yung hinalikan mo ako. Hindi. Noong unang beses mong pinatumba ang mga tambay. Doon ko nalaman na gusto na pala kita. Ganun ba? Yung tungkol sa pagkansela ng kasal. Pag-iisipan ko muna. Pag-isipan mo pa. Hindi pwede, kailangan mong pumayag ngayon na kanselahin ang kasal mo. CJ, pumapayag ako na kanselahin ang kasal ko. Talaga? Talaga? Pero hindi ka pwedeng magbago ng isip ha. Dahil ikaw ang napakuha sa akin na kanselahin ito. Hindi ako magbabago ng isip, sinabi ko na eh. Sige, may gagawin pa ako, aalis na ako. Congratulations, Boss Joe. Nakuha mo na ang magandang babae. Kaya ang gayon. Pwede na tayong umuwi? Lanan. Ngayon, kailangan mong linawin ang tungkol sa akin at sa kapatid ko. Naku, ang hirap naman. Ngayon pa talaga, kailangan nating magpa-trending. Paano ko ito lilinawin? Kung hindi mo lilinawin, hindi na ako tatanggap ng trabaho. Si. Ganito na lang. Yakapin mo ako, para may bagong issue tayo. Gamitin natin ang isang issue para tapusin ang isa pa, para makalaya ang kapatid ko. Essay issue. Halika na, bilis. Assistant. Bilis. Assistant. Bilis. Bilis. Talagang babae ang hilig mo.
May fiance ka na, naglalaro ka pa sa labas. Tingnan natin kung hindi kita paparusahan. Luyon Cheng. Hindi ba to pagiging two-timer mo? Boss Joe, gusto mo ulit akong parusahan? Ikaw pa ang lumapit sa akin. Bilang isang award-winning actor, alam mong malaki ang impluensya mo. Pero inilagay mo pa rin ang fiance mo sa peligro. Anong klaseng lalaki ka ba? Fiancé ka o? Anong fiancé? Siguro si Kinyaw ang tinutukoy mo. Ang gusto kong gawin, hindi mo ako dapat turuan. Kung gusto ko siyang alagaan, wala kang pakialam. Naglakas loob ka lang mag-back out nang wala kami ng mga kapatid ko. Kung ipapapunta kita sa isang malaking handaan ng lolo ko, para i-cancel ang engagement. Dahil ka, ah? Anong hindi ko kaya? Pero hindi ka naman malinis. Tapos ginamit mo pa ang fiance mo para sa publicity. Hindi ko ito matitiis. Anong ginagawa mo? May zay at KBA? Ikaw pala ang gustong saktan ang kuya ko. Hindi. Alam mo, yung gamot na yon ay para kayong Master Lu, kahit 10 lakas ng loob. Ang ibigay mo sa akin, hindi ko yon ibibenta. Eh yung poison na nakuha sa'yo, para saan yon? Si Miss Lu Lingling. Siya ang bumili ng gamot, sumunod lang ako sa utos. Lulingling? Sigurado ka? Hindi ako nagsisinungaling, may pamilya ako. Nakikiusap ako, patawarin mo na ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Sa susunod na hihingi ng gamot si Lulingling sa'yo. Sabihin mo agad sa akin. Naiintindihan mo ba? Oo, gagawin ko talaga. Sasabihin ko agad sa'yo. Dai ka aalis? Alis na ako ngayon din. Ano ang plano Montag, young master? Walang saysay ang puro depensa. Kailangan tayo ang umatake. Kailangan nating siya ang magpakita. Hoy, third brother. Kailan? Miss na kita. Kuya, ito yung bagong gamot, 1 linggo na lang. Mawawala na ang lamig sa binti mo. Yaya, salamat. Kuya, pakiramdam ko gumagaan na ang binti ko. Yaw. Naniniwala ako sa'yo. Kuya, trabaho ko lang to. Mga Lu, kayo ang may kasalanan nito. Lukinya, ngayon. Palalayasin talaga kita. Bigyan mo ako ng gamot. Miss Lu, mas malakas to kesa sa huli, 10 bises. Pwedeng mamatay ka talaga, sigurado ka ba? Bayat kana, kunwari PA, alles. Gusto ko lang ng gamot ni Lukinyaw. Patayin natin si Luyon Sheng. Wala nang lugar si Lukinyaw. Sa pamilya Lu. Ate, may bagong luxury store. Tara, dami magagandang damit at bag. Ang ganda-ganda talaga. Ayoko, wala ako sa mood. Ate, Simula nang bumalik ka, puro kuya lang. Walang time sa akin, samahan mo naman ako. Gusto mo ako naman ang gumastos. Hindi, siyang Master Zhao ang sasagot. wala kang problema. Kuya, gusto ko lang lumabas kasama si Ed. Para humingi ng tawad. Pero, Yaw, talagang napabayaan si Lingling. Samahan mo siya, lahat ng gastos. Zago ka o. Salamat kuya. Sige, susunod ako sa'yo. Pero kuya, hintayin mo ako. Ano yan, yaw? Huwag kang mag-alala, kuya. Hihintayin ka naming bumalik.
Mag-enjoy ka na lang kasama ni Lingling. Lu Yunsheng, kung naisip mo lang ng mas maaga. Hindi sana kita sasaktan. Kasalanan mo, to dahil huli ka nang nagising. Kuya, sinabihan ako ni Lingling na painumin ka ng gamot. Kuya, hindi kaya masyado nating pinabayaan si Lingling? Kuya. Kuya, hindi naman talaga natin kadugo si Lingling. May mga bagay. Alam ka o. Kung marunong siyang lumugar, ang pamilya Lu ay magbibigay sa kanya ng tahanan. Pa sa akin, hindi naman siya masamang tao. Pero, Kuya. Kuya. Kuya, anong nangyari sa'yo? Kuya. Tol, kuya, huwag kang mag-alala. Nandito AKO. Si Pinyaw ang nagsabi sa akin na may gusto masaktan si kuya. Kaya nagmamadali akong bumalik para bantayan siya. Kuya. Mga gawa ito ni Kevin. Et dito SA. Makikita natin ang pinakabagong likha ni Master Kevin. Pinakabagong likha. Ete, ngayong tayo lang magkapatid ang lumabas. Huwag mo nang isipin ang mga kuya natin. Ingit lang, yan SA akin. Lulingling. Huling babala ko na to kung magsasabi ka na ngayon. Isasaalang-alang ko pa ang pag-aalaga mo sa mga kuya natin. Hindi ko na to pag-usapan. Ete, anong sinasabi mo? Hindi ka o maintindihan. Hoy, Pinyaw, may nangyari kay kuya. ano? Babalik na ako. Kuya. Kuya, kapit ka. Kuya. Naibigay ko na ang gamot kay kuya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang malay. Maripi hanggang maging gulay na siya. Tol. Anong ginagawa mo dito? Kung hindi ko pinabalik si Tol, baka wala na si kuya ngayon. Tumabi ka. Ako ang magpapagamot kay kuya. Ano ba? Mga kuya, hindi ba ninyo napapansin? Na si Lu Pinyaw ang tunay na may kagagawan nito. Ate. Ete, hindi ka ba titigil hanggat hindi mo napapatay si kuya? Kasalanan Montag lahat, tu. Kung hindi dahil sa'yo, napakain ng napakaraming gamot na kung ano-ano. Ganito ba ang magiging itsura ni kuya? Dati, kahit paralitiko si kuya. Pero hindi naman siya ganito na madalas himatayin. So ang sinasabi mo, may problema sa gamot na binigay ko kay kuya. Hindi ba ikaw? Nitong mga nakaraang araw, puro gamot mo ang ininom ni kuya. Napansin ko, ang galing mo baliktarin ang katotohanan. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo dito. Tumabi ka, kailangan kong gamutin si kuya. Hindi pwede. Ikaw ang pangunahing pinaghihinalaang nagpapahamak kay kuya. Hindi ka pwedeng humawak kay kuya. Jing Yao. Hindi naman sa hindi ka pinaniniwalaan ni Fifth Brother. Pero ngayon, talagang nagsuka ng dugo si kuya pagkatapos uminom ng gamot mo. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa lahat. Alam ko ang nangyari. Lingling, tumabi ka na. Hayaan mong gamutin ni Kingyao si kuya. Kung hindi, hindi magiging maganda ang gagawin ni Third Brother sa'yo. Third Brother, ano ba talaga ang nangyari? Hayaan muna nating gamutin ni Kingyao si kuya. Pag nagising si kuya, siya na ang magdedesisyon. Third brother, hindi mo ba narinig? Ang sinabi ni fifth brother. Sabi Kyo ka. Third Brother, ganito. Lingling, Signa, makinig muna tayo kay Third Brother. Kuya, Nagising si kuya, mabuti naman. Kuya. Lingling. Lolo, tulong Montag naman ako. Gusto akong patayin ni Lu Kingyao. Lingling, sobrang disappointed ako SIO. Lolo. Bakit Montag ako ginag-anito? Hindi ba ako ang paborito mo? Alam mo namang paborito kita. Bakit mo pinahamak ang kuya mo? Hindi ako.
hindi niyo pwedeng dahilang. Mas pabor kay Lu Qingya. Ituturo nyo sa akin ang kasalanan. Ganun ba, Lulingling? Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Ate, Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. ganon ba ako kaya FSIO? Ayaw mo sa akin. Ang ginawa mo ay sapat para ikulong ka habang buhay. Bumili ka ng lason sa black market. Balak mong patayin si kuya. Akala mo ba hindi ko alam? Wala akong ginawa. Iniimbento mo lang yan. Ano ba talaga ang nangyari? Pwede akong magpatotoo. Ano pa ang masasabi mo? Lingling. Itinuring kita bilang tunay na kapatid. Bakit mo ako pinagtataksilan, Lingling? Palagi ka naming itinuring na pamilya. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Bakit? Siyempre dahil sa inyo. Mula nang bumalik si Lu Qingya, may nagmalasakit ba sa akin? Meron ba? Lahat kayo pabor sa kanya. Ninakaw niya ang lahat ng para sa akin. Ang lahat ng akin. Lingling. Hindi kami nagpakita ng paboritismo kahit kanino. Ikaf pa rin ang aming kapatid, Lingling. Kahit na bumalik si Qingya, ikaw pa rin ang heres ng pamilya Lu. Hindi namin naisip na ipagkaisa iyo ang anuman. Ngayon lang ako nakaramdam ng pagkukulang sa iyo. Pinayagan ko si Yao Yao na bilhin mo ang gusto mo. Bakit mo ginawa ito? Hindi ko kailangan. Ang pagmamahal mo, ibinigay mo lang kay Lu Qingya. Pero sa akin dapat ang lahat ng pagmamahal. Kung hindi ka inampon na magulang ni Lu, isa ka lang na ulila. Bakit pa namin inalagaan ang isang tulad mo? Noong nawala si Qingya, ikaw ba ang may kagagawan? Lolo, hindi ko ginawa yon. Naiinggit lang ako kay Lu Qingya. Dahil kinuha niya ang atensyon ng mga kuya, kaya sinubukan kong saktan sila. Fifth brother. Balita ko may bago kang technology na kayang i-restore ang mga footage. Fifth brother, paki-restore nga ang footage noon. Para malaman ang totoo. Kakagawa ko lang, gagawin ko na. Huwag na. Oo. Ako ang may kagagawan ng pagkawala ni Lu Qingya. Pero alin nais ba? Ang mga taong nawala siya ang pinakamasaya kong panahon. Ano? Ikaf? Ikaw ang nawalan nito. Bakit mo ginawa ito? Bakit? Siyempre dahil kung mawawala siya. Hindi na ako kailangang maging alalay ni Lu Qingya. Pero hindi ko inakala na buhay pa siya. At bumalik pa, kaya kailangan kong mag-isip ng paraan para mapaalis siya. Kaya binigyan mo ng gamot si kuya, pinaratang ako. Para lang mapaalis ako. Tama. Pero hindi ko inakala na ganito kayo kadelikado sa akin. Kung hindi dahil kay Lu Yunyi, patay na sana si Lu Yunyi. Dapat noon pa kita. Pinapalis. Wala ka ng pag-asa. Kung hindi tumawag si Qingya sa akin, at sinabing umuwi ako ng maaga, hindi ako maniniwala. Hindi ko akalain na ganito kasama ang ugali mo. Zalo. Dalhin siya sa presinto. Wala akong pakialam. Yung nagbenta sa akin ng gamot, tumakas na. Anong magagawa ninyo sa akin? Ang tanga mo talaga, wala ng pag-asa. Hindi mo ba naisip? Saan galing yung video? Anong ibig mong sabihin? Dalhin ninyo dito. Tara. Bakit ka nandito? Lingling. Zumuko ka na. Ay, hindi, aminin ko na, sasabihin ko lahat. Siya ang bumili ng gamot sa akin.
Sinubukan kong pigilan siya, pero ayaw niyang makinig. Kuya, Hindi ko sinasadyang saktan ka. Gusto ko lang mapaalis si Lukinyaw. Naiinggit ako, nagsiselos, galit ako sa kanya, pero ako rin naman ang kapatid mo. Paano ko gagawan ng masama? Wala ka talagang pag-asa. Dalhin ninyo siya. bitawan ninyo ako. Lahat ito dahil kay Lukinyaw. Kinuha niya ang lahat sa akin. Lukinyaw, isasama kita sa hukay. Nakita ninyo ba? Pareho kayong magkapatid. Pero siya lang ang nasa puso ninyo. Habang ako, Ay palaging mapapalitan. Dalhin mo siya. Ito ba ang pakiramdam ng may nag-aalaga? Kuya, okay ka lang? Kakauwi ka ulang, natakot ako. Okay lang. Yaya, natakot ka ba? Uun ga yaya, wala ka bang masamang nararamdaman? Wala, huwag na kayong mag-alala mga kuya. Ingnan nyo naman kayo, parang may malaking problema. Akala mo nagunaw na ang mundo, kahit isama nyo pa. Lahat ng lakas nyo, hindi pa rin kayo katulad ng apo ko. Lolo, hindi ka ganyan dati ah. Sige na. Kapag naayos na natin, ang pagpapawalang bisa sa kasal kay Zhao. Maghahanap tayo na mas better para kay Kinyaw. Papagsisihan ni Zhao. Siyempre. Dapat kabayarin natin si Zhao Weyan. Kung hindi patas sa suntok na natanggap ko. Sinuntok ka niya, kuya. Uun ga, akala niya ikaf ang fiancé ka o. Sinabihan niya akong hindi kita inaalagaan, kaya ako sinuntok. Sa susunod na makita natin siya, papagalitan natin para humingi siya ng tawad. Saan ka sinuntok? Ako na ang mamamasahe. Dito. Ako rin, gusto ko ring magmamasahe. Umalis ka diyan. Ako rin. Hindi pwede, ako rin. Ayo talaga, ang kulit nyo. Kuya, huwag mo na lang balatan, liliit pa ang mansanas. Okay ba ang pressure? Uminom ka ng tubig. Proposal ba ito? Kapag naayos ko na lahat, magkakaroon tayo ng formal na proposal. Uminom ka na. Babalatan kita ng mansanas. Sige, huwag kang mag-alala. Huwayan, huwag kang magbabago ng isip ha. Dapat ngayon na ang pagpapawalang bisa. Narinig mo ba? Lola, may ferry na ako, siguradong papawalang bisa ko ito. Hindi ako magbabago ng isip. mabuti. Excited na ako, kapatid. Kung paano mo mapapahiya si Zhao Weyan. Humingi siya ng tawad sa akin. Luyon Cheng, Ate, kaya Montag ba? Mukha siyang galit na galit. Parang gusto kanyang kainin. Huwag kang mag-alala. para sa kanya, lalabanan mo ako. Mas mabuting humingi ka ng tawad sa kanya. Sinusubukan kitang iligtas. Hindi pwede. Hindi pwede. Nangako ka sa akin na ikakasal ka sa akin at hindi sa iyong nobyo. Siyempre, sigurado akong kakalas ang kapatid ko sa iyo. Abe, Tama. Si Kinyaw ang aming kapatid, aming tunay na kapatid. Tama, Zhu Xiao. Hindi ba pinapunta mo ako para i-cancel ang kasal? Gago ka. Si Pingyaw ang nawawalang anak ng pamilya Lu. Halika na, ilabas mo na ang kontrata para makancel na natin. hindi, Lola. Alam mo rin ba? Siyempre alam ko. Malaking bagay ito. Huwag na magpatumpik-tumpik pa, ilabas mo na. Mula ngayon, wala nang kinalaman ang ating dalawang pamilya. Wala nang koneksyon. Pasensya na, kuya. Hindi ko alam na ikaw pala noong huli, talagang pasensya na. Ano na naman ito? Hindi ba't gusto mong i-cancel ang kasal? Ano ba, tong nangyayari? Biro lang lahat to. Biro lang, kuya. Huwag kang magalit. Pumunta ako dito para pag-usapan ang engagement. Hindi na ako mag-cancel ng kasal.
Hindi na. At hindi mo na rin ako papayagang mag-cancel. Hindi na talaga pwede. Ikaf talaga. Baka matagal mo nang gusto ang kapatid ko. Ano? Kaya? Kuya, ang galing mo talagang mag-obserba. Ayos ah. Pinahiya mo ang kapatid ko sa reunion tapos. Sa likod naman, nagde-date kayo ng kapatid ko. Halika na kayong lahat. Suntukin natin siya. Halika. Teka. Mga kuya, huwag sa mukha.